Mga kababayan, ma'am sir, this is Jam the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So today is March 3 na 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may 7-Eleven Teachers Blessed Balong Bato, Balintawak, at dadalhin po natin yan sa may MRT North Station sa may PhilAm Diliman, Quezon City po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan na lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government or private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel nito at wala pong kinakatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinakatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakakuha na po natin sila. At samantala makinig tayo ng mga nagbabagang balita at talakayan habang tayo ay papunta doon yan sa ating pick-up area. Pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte bukas yan. March 11. Mark Makalalan sa iba pang detalye. March Makalalan, correct. Bigla yun. Mark. Nakahanda ang Philippine National Police sa mga ikakasang kilos protesta at sabay ng unang anibersaryo ng pag-aresto at pag-atid sa Dahig Netherlands kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang bahayag ay ginawa ni Representative ng Jose Manuel Fernandez Jr. kasunod ng ilang post sa social media na kanilang namumonitor dito sa panawagan ng isang malawakang motorcade rally. Dapat din, nasa kumana sa post dapat kasin umano ng motorcade ang kahabaan ng EDSA at nagtatapos sa Villamar Air Base kung saan doon naman inaasang magsasagawa ng programa grupo. Dahil dito, sinatasan ng PNP ang mga pulis. Natagtagan ang deployment sa lugar pati na rin sa Davao City na paluwasin ng mga Duterte bilang maganda sa anumang aktibidad sa rally. Samantala, pinalalahanan naman ni Nartates ang mga pulis na ipatupad ang maximum tolerance at laging kumilos ang sunod sa batas. Ang inyong kapuso magpakalalan ng CMA Super Radio DCWD dapat totoo. Salamat, Mark Makalalan. Oo nga, naka-alerto na mga pulis. Bukas, ang taon na pala na inaresto itong si Pangulong Rodrigo Duterte mula sa Villamor Air Base. Dinaretso na siya sa The Hague, the Netherlands. Hanggang ngayon, kine-question sa Supreme Court, ang legalidad ng aksyon na yun ng Pero, ating gobyerno. Sa panibagong pag-issue nga ng International Criminal Court, sinasabing mananatili siya, di ba, doon sa kanilang poder. Despite yun, partner, sa mga, syempre una nang sinasabi na pakawalan na, di ba, sabi ng defense team niya, itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa kanyang edad at sa kanyang kalusugan. Pero lumabas na di ba, recently, na sinasabi nilang naninindigan itong ICC sa Chamber 1, di ba, na talagang tuloy-tuloy siyang mananatili doon. Oo, tuloy na. So, abangan natin yan. Paano mga pagkilos bukas, March 11. Tandaan International Women's Day pa rin. Mahal tayo isa mahal po. pala, Yes. mahal. So, nung March 8 ang International Women's Day. Ayan, mahal. Pero, alam nyo, hindi lang ito nagtatapos sa isang buwan. Ang Habang buhay. pagkilala at pagrespeto sa mga kababaihan, habang nabubuhay syempre, di ba? Kasi ako naniniwala ako maraming mga kalalakihan ang mabubuti, pinalaki ng kanilang mga magulang na tama. Tandaan nyo doon sa mga bastos na lalaki dyan, galing din kayo sa babae, ha? May mga nanay kayo. Galing sa... Di ba? Pinanganak siya. Sino ba na? Di ba? Kaya wag ko tayong parang pakakampante sa mga ganung mga salita towards women. Iglesia na imagination nyo, sinasa publiko nyo pa. At saka, nakakapangilabot, di ba? Lalo na kung nasa At may nagtatanggol, May nagtatanggol Iyan sa na kanila. nga. Alas 9:14, ito ang one-on-one. Walang personalan. One-on-one, walang personalan. Kapag bumibili ako ng gamot, hindi ako nagpapadala sa mga promo at gamot na hindi ko kilala kahit gaano kamura. Lalo na kung hindi ko kilala, duda ako sa
quality. Minsan kasi may nag-o-offer ng mas mura o kaya ay may bagong brand. Alam niya Pero yung pilit ko pa rin hinahanap ang right med. Dahil ito ang pinagkakatiwalaan ko at matagal ko nang iniinom. Ang right med, matagal nang kilala at nire-reseta rin ng mga doktor. Quality kasi. Kapantay ng quality ng mamahaling brands. Pero ang presyo, abot kaya. Kahit araw-araw pa ang pag-inom ng gamot. Kaya pagdating sa gamot, hindi ako nakikipagsapalaran. Doon ako sa pinagkakatiwalaan. Pag kailangan ng gamot, basta right med. If symptoms persist, consult your doctor. Usapang negosyo tayo, alam nyo, dyan papasok ang Global Dominion. Kung kailangan mo ng dagdag puhunan, pwede mong gamitin ang rehistro ng iyong sasakyan bilang collateral. Hindi mo kailangan iwan ang sasakyan. Pwede mo pa rin itong gamitin habang ginagamit ang loan para palaguin ang negosyo mo. Bisitahin ang pinakamalapit na branch ng Global Dominion o ang kanilang website, gdfi.com.ph para sa karagdagang detalye. Regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Global Dominion Financing Incorporated, SEC. Tayo araw-araw. Ay sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon, ang Strongman Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para magtagad ang lakas mo with proper diet and exercise. Unit of quality yan. Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor. What if your phone could be your front row seat? Playtime Entertainment launches PT Idol, Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here. where talent takes the spotlight. Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment, born for happiness. Playtime Entertainment, born for happiness. Your bill, sir. What? 40,000 pesos for dinner? 1,447. Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical. Your bill, sir. Order for more, sir. EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical with over 300 stores nationwide. EO Executive Optical, love your eyes. Para sa unang samak sa Coachella sa Amerika. Sa pagbisita ng walang girls sa It's Showtime online news, sinabi ni Sheena na nakamusta sila ngayon sa madugong training para mas mapalakas ang kanilang stamina. At nag-aaral din aniya sila ng mga bagong bagay na inakain sa International Business Fest. Na tiniyak nilang kaabang-abang. April 10 at April 17 ang performance ng BT sa Coachella. Nagaganapin sa Indio, California. Headliner ng nasabing music fest ang mga bigating artista kagaya ni Nas, Sabrina Carpenter, Justin Bieber at marami pa. Wow! This news was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. At ituloy na rin natin sa mga report ng ating mga radyo patrol. Stand by Christian Yusores, Zeus Legaspi, Nico Bagsik, Una, Pangulong Marcos Jr. at Secretary General ng United Nations nagharap sa bilateral meeting ng Amerika. Balitang kumpirmado sigurado mula sa Malacanang from the one and only Radyo Patrol, Christian Yusores. Good morning, Christian. Magandang umaga, Sir at ang bilateral na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at United Nations Secretary General Antonio Guterres bilang bahagi ng Thailand sa pagkakasunod ng Pangulong Pakistanya sa UN headquarters sa New York sa Amerika. Ayon sa Presidential Communications Office, pinagsibay ng pulong nila Marcos at Guterres ang matagal ng partnership ng Pilipinas at UN. Sumetro ang meeting ng dalawang opisyal sa iba't ibang issue, kabilang na ang planong pagtakbo ng Pilipinas para sa isang non-permanent seat sa UN Security Council. Tuwing nagkita sina Marcos at Guterres sa sideline ng 47 ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia noong nakaraang taon. Sa June 3, nakatakda ang direksyon ng non-permanent seat sa UNSC at inaasahan ng Pilipinas sa pagtitibay nito ang matatag na relasyon ng bansa at PCM sa sakaling manalo ng pwesto. Matagal nang ikinakampanya ng Administrasyong Marcos na makabalik ang Pilipinas bilang non-permanent member ng UNSC na matapos ulit umupo noong 2004 hanggang 2005. Sa pagkakasubmit ng pwesto ang Pilipinas, may pagkakataon ng bansa na makipahagi sa mga desisyon at takba ng UN Security Council kung sa bansa kapayamaan at magresolba sa mga isyong pagsisilidad. Tapos sa ipagpulong kay Guterres, umarap din si Pangulong Marcos sa mga kapwa na magaling ng talumpang sa 7-year session ng Professional and Staff Women's sa UN. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DCMM. Thank you, Christian Yusores. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Smart, the #1 dishwashing paste. Tanggaling-galing!
Isang tsoper dismayado matapos maubusan ng diesel sa isang gasolinahan sa Pasay City. Narito ang balitang kumpirmado sigurado kanina naman ni Rush Patrol. Zeus Legazpi, Zeus. Peter sa Rica, pipila pasada ang truck driver na si June Agustin sa isang gasolinahan sa EDSA Corner FB Harrison, Pasay City. Nang sabihin sa kanya ng pump attendant na wala na silang supply ng diesel. Umatapaan niya siyang makatitipid dahil 64.39 pesos lang ang nakapagsin na presyo ng diesel sa naturang gasolinahan. Mas mura kumpara iba kung saan naabot na higit 75 hanggang higit 80 pesos ang kada litro. Dismayado rin ang jeepney driver na si Marvin na matagal na niya nag-ikot sa kanyang ruta para makahanap ng mas murang diesel. Narito ang kanyang pahayag. Ito nga kasi naman lang ko. Iba wala na rin. Wala na naman. Iba naman. Meron naman, pero mahal talaga. Kung gano'n kita yun na lang. Wala talaga, walang gagawa. Kanya ang tinig ni Marvin, isang jeepney driver na naubusan ng diesel doon sa naturang gasolinahan. Nang tanungin ng Radyo Patrol, ipinaliwanag ng pump attendant na mamayang alas 12 ng tanghali na pinapag-a-adjust ng presyo ng diesel at gasolina. Ito anya ang dahilan kung bakit mabilis na lang ubos ang kanilang supply mula kagabi hanggang ngayong umaga. Kasabay ng adjustment sa presyo, narating din anya mamaya ang truck na langit para manumbalik ang supply nila ng diesel. Diyos, yan ang balita. Yan, Peter. Nakapag-ikot-ikot ka ba at napansin mo ba kung may mga nakapila pa rin o talagang empty na yung mga gasoline stations ngayon? Peter, dito sa may bahagi ng dito sa may Pasay City na meron kasi ilang mga gasolinahan na hindi parte ng mga tinatawag na news layer. Yung mga medyo late yung adjustment at meron pa rin sa kanila mga nagpupumilit na humabol, yung mga nagpapakarga pa rin. Pero yung mga nadaanan natin sa may bahagi na ng EDSA sa may Quezon City naman, sa may Mandaluyong, Pasig City, dito sa kanila ay alas 6 pa lang kanina ay nakapag-adjust na talaga ng presyo. At yung iba nga dyan, Peter, umaabot ng 85 pesos o higit 85 pesos yung diesel plus na yung gasolina nga ay yung high octane o premium na gasolina umaabot naman ng 75 pesos. Yung diesel sa kanila ay halos wala nang nagpapakarga. Mas mataas na ba ang presyo ng diesel ngayon? Tama ka dyan, Peter. Mas mataas ng diesel plus kumpara doon sa premium na gasolina. Yan yung nakita nating average dun sa mga naikot na nating gasolinahan pagmula pa kanina umaga. Very good. I mean, very good na nai-report mo yan. Yung presyo, very fast, very fast. Alright, maraming salamat. Extra juice. Good. Maraming salamat, Peter at Rica. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Zeus Legazpi, DZMM. Thank you, Zeus. Ilang miyembro ng mga sektor ng mangingisda at magsasaka nagprotesta laban sa big-time oil price hike ngayong araw na ito. Baka akala ninyo, immune sila. Magamit po ng ano yan, ng gas and diesel gasoline. Diesel gasoline. Diesel fuel, tsaka gas. Mga kahit na yung maliliit. Oo, yung mga umiikot ng madaling araw. Ano po? Narito balitang kumpirmado, sigurado Katindi Radyo Patrol. Nico Bagnik. Nico, good morning. Ang umaga sa inyo, Peter at Rica, kung westo nga, no, ang hanay ng mga magsasaka at ang silang miyembro ng marami ng Tagalog-Bicol sa harap mismo ng isang gasolinahan sa bahagyan ng sa kanto ng Cubao dito sa Quezon City para pagpinahin ang balak ng pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo ngayong araw. Ayon sa grupo ng mga isla ng Pamalakaya, kaharapon pa lang ang kanilang bisitahin kahit 50% ay pinakain ng gasto sa diesel para tuwing sila ay pumapalahot. Para naman sa kusang magbubukin ng Pilipinas, hindi lamang ang kanilang hanay ang maapektuhan ng oil price hike, pati na rin ang mga consumer dahil na rin sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing Pilipinas. Narito ang pahayag ng dalawang grupo. Sa mga dati pa na pagtaas ng presyo ng langis, 80% na yung napupunta na lamang sa konsumo namin sa gasolina. Kaya talagang wala nang kinikita yung mga isda. Tapos dadagdag na naman to yung sumunod. Alam natin may 30 pesos na dahil ang dinadala yung gera. Kaya halos
talagang wala na eh. Kaya hindi lang mga magsasaka ang apektado, kundi lahat tayo ay apektado. Na papasanin ng mamamayan ng pagtaas ng presyo ng langis at presyo ng bilihin. Pinag-agree ang duty ng kanilang mga grupo panahon na para isaalang-alang ng pamahalaan ang kapakanan ng taong bayan at Sige po. interes ng malalaking Ingat po, God bless po. sa bansa na kumalong sa kinabang sa pagtaas ng presyo Sige po. ng mga produktong petrolyo. Ika Titor ngayon ay nandito ako sa isang gasolina ka naman sa Kalayaan Avenue sa Quezon City. Kasi ako pumesto dahil nakita ko na itong gasolinahan sa aking likuran ay sarado ngayong araw. Madalas sabi ko pinadaanan everyday at lagi itong bukas. Pero katakataka nga, nasarado ito ngayong araw. Tinanong ko kung isang gasolina pendant nila at sinabi na naubusan sila ng pindang produktong petrolyo ngayong araw. Kaya naman nagkara muna sila ngayon. Pero kung makikita nyo dito sa aking bandang kanan, dumating na yung truck na karga yung mga produktong petrolyo. So, i-expect natin na magbubukas ito kapag naikarga na yung mga delivery ng gasolina at diesel ngayong araw. Ipapakita ko na lang din ito konti, para lang sigurado tayo. Ayan, may makikita kayo dito na tayo sa konti. Ayan, may mga barricades, may mga barricades yung tayo, may mga barricades yung talagang dito yung gasoline station na to para na sa mga motorista na gusto magpagasolina pero hindi na available. Yes, sir. Nico, pakitingnan mo nga kung nag-adjust na sila nung kanilang published rates. Oh, yung board nila, price board. Ang point nila, Peter, dito dahil nasarado sila, walang nakalagay. Medyo makikita lang yung branch pero walang nakalagay saan sa board nila. Mamaya pakitanong mo, tingnan mo kung mas mataas na ang presyo ng diesel. Oo, Kesa magkano na? sa premium mo, yung 95 octane na gasolina. Tapos, Sige, mamaya, i-check natin yan dito. Bakit dito ka nagpapagasolina sa gasoline station na to? Pero doon sa pag-ikot natin sa ilang parte ng Quezon City kanina, dito rin sa ganitong same na kumpanya ng gasoline station, nakita natin mas mataas ang presyo ng diesel dahil pumapalo na ang presyo ng diesel sa 75 pesos hanggang 80 pesos dito sa ilang gasolina sa Quezon City. Samantalang yung gasoline naman, Peter Atrica, ay naglalaro lamang hanggang 69 pesos ang kada litro. Okay, ayoko na marinig yung 75 to 85 pesos. Napakasakit no. Nico, maraming salamat. Ingat, extra please. Yan ang balitang Diesel syempre ma'am, ang mangyayari po dito hindi naman po sasapat po sa kikitain namin sa bawat takbo ng aming mga sasakyan. na ginagawang gobyerno, yung pagkilos na bawasan ng excise tax sa VAT sa langis, Ma'am Libay. O aprobado po ako doon. Sana nga po mabawasan na Sir Igan at yan po yung nagpapamahal ng ating mga diesel nationwide at ganun din po ilabas na rin po nila yung aming nakaambang taas pamasahe, yung aming fuel subsidy at ganun din po yung contracting service at yan po ay malaking tulong po sa mga cooperative, sa mga korporasyon at ganun din po sa mga traditional pa nating mga sasakyan. Magkano po fair hike yung nakapetisyon? Nakapetisyon po kami ng 5 piso pero nakakuha na po kami ng 2 years ago ng 2 pesos dun sa provisional fare increase namin. So may 3 piso pa po kaming nakaamba po at sana nga po ipagkaloob na po ng ating Atty. Vigor Mendoza at ganoon po ating Secretary Lopez po na sana maawa na po sila sa amin at kami po ay naghihingal na po. Pero kung sakasakali may mga nagsasabi rin ng transport groups na yung remaining 3 pesos na yan, kahit pa idagdag kulang pa rin. Meron Kulang ba pa rin kayong... po ma'am, pero malaki rin po ang maitutulong kahit Okay. paano. Alright. Kasi sige kayo, po. mas naiintindihan nyo rin yung pasahero no? Oo eh. Yes po, at Sir Igan, kami po ay nananawagan yung akto po sa ating mga pasahero. Pasensya na po, hindi pa man, humingi na po ako ng sorry kung kami po ay humihingi ng dagdag pamasahe dahil kung wala po kami kikitain, wala lang po yung pandagdag na pambili ng diesel, paano namin sila masiservisyuhan ng ayos? Kamusta na pala yung fuel subsidy? Anong balita mo, Ma'am Libay? Kanina nga po nag-declare na rin po si Atty. Vigor na baka ibigay na po nila. Inaayos lang po nila siguro. Saan ho ba ang ruta nila? Anong mga lugar sa bansa na may akto? Ang ruta po ng akto nationwide po to, Luzon, Visayas, Mindanao po ma'am. Alright. Okay, sige po.
Kami ho Ma'am eh, Libay, salamat ha. mag-aabang ulit at tuloy-tuloy ito. Ma'am, nationwide po, maraming salamat po sa Visayas Mineral. Magandang umaga po sa inyo. Thank you po sa inyo. Ma'am Libay de Luna, National President, Alliance of Concerned Transport Organization or ACTO. Ayan. Ano, anak na ni Ka Efren to? Ng asawa. Ayan. Asawa. Ito mo, yung mga na-interview natin, yung mga new generation na eh, no? Oo, ito naman asawa. Asawa. Pagka-henerasyon sila. Oras natin, eksakto! Alas 9:30 na sa one-on-one. Walang personalan. One-on-one. Walang personalan. Number one. Ako po si Henry Atuelan ng Riding in Tandem sa Balita. Mga katandem, mga kapuso, maraming salamat po sa buong taon na pagangkas gabi-gabi sa aming programang Riding in Tandem sa Balita at sa pagiging number 1 na Super Radio DCWB sa buong taong 2025. Pangako ngayon 2026, tuloy-tuloy pa rin ang pag-arangkada ng Super Radio DCWB, hitik sa balita at impormasyon. Miss, yung right bed nito. Meron kaming iba. Miss, basta right bed. Doon ako sa kilala ko na at Ito po. pinagkakatiwalaan ko. Ito po, subukan nyo. Miss, basta right bed. Ito po, subukan nyo. Oo, Martin po. Nagpapaalala dahil right bed na pinagkakatiwalaan, ipilit at hingin. Basta right bed. Present, consult your doctor. Right Med, dekalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med, dahil gusto namin na gumaling kayo. Sa panahon ng pagluluksa, comfort matters. A Denitas Chapels and Columbarium redesigned farewell with dignity and elegance. Ang bawat family room, maaliwalas at komportable. So even in grief, your loved ones can find warmth and comfort. Let A Denitas help you say goodbye with much love. Located along Commonwealth Avenue, Quezon City. Call 02-886-80008. Gusto mo bang palaguin ang negosyo mo? Dagdag puhunan, bagong supplies, o additional stores? Gawin nating posible yan with BDO Multi-Purpose Loan. Apply now and enjoy waived loan fees of up to 30,000 pesos. That's more savings you can put straight back into your business. Visit any BDO branch today. Promo runs from March 1 to October 31, 2026. BDO, we find ways. Terms and conditions apply for DTI permit number 249820 series of 2026. BDO is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. BDO Multi-Purpose Loan. Keep your business growing with BDO Multi-Purpose Loan. Mas pinalakas, mas pinalawak na pagbibigay ng kaalaman ang kalusugan. Healing Galing with Doc E. Tuwing Sabado, alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng umaga, kasama si Doc Evides Calvalio. Mapapanood sa GTV. Mapapakinggan din ang Healing Galing with Doc E sa Luzon, Visayas at Mindanao. Healing Galing with Doc E. Nationwide now sa GTV, PPWB at Super Radio. The journey to crown the next Miss Universe Philippines begins. Playtime Entertainment presents Miss Universe Philippines 2026, celebrating Filipina confidence and excellence. Follow the journey on Playtime Entertainment Facebook. Playtime Entertainment, born for happiness. Playtime. Ay, ayan, na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat, God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Para po.